Welcome sa bago na naman nating recap na may title na A Playthrough of a Certain Dude's VR MMO Life. Ito ay kwento tungkol sa buhay ng isang 38 years old na mahilig maglaro ng isang virtual reality game kung saan ay ginugugol niya ang 3 oras ng kanyang araw para sa larong ito pagkatapos ng kanyang trabaho. Para sa lalaking ito, ang video game ay isang magandang libangan na kahit 38 years old na siya ay nararamdaman niya ulit ang maging isang bata dahil sa laro, na kahit ang mga bagay na hindi maaaring gawin sa totoong buhay ay malaya niyang nagagawa sa loob ng video game. Sa una ay gumawa muna ito ng pangalan at tinawag niyang Earth ang kanyang sarili. Pinagmukha niya ring bata ang kanyang character na may halin tulad sa kanyang tangkad at kulay itim na buhok at mata. Sa pagpili ng skill na maaari niyang gamitin ay ang pagdesisyon niyang kunin ang mga may mahihinang abilidad. Sa ganoong paraan ay iiwasan siya ng mga malalakas na mga player at magagawa niya ang nais niyang gawin sa loob ng game. Dahil ayon sa lalaki na sa loob ng 10 player ay 6 dito ang underpower, na tulad ng archery na isa sa may pinakamahinang abilidad, ang pagsipa naman ay walang silbi sapagkat hindi rin ito kayang makatalo ng kalaban, at ang wind magic naman ang pinakawalang kwenta gayong hindi nito kayang talunin ang apoy at wala rin itong kwenta laban sa earth. Wala ring silbi ang magtago sa mga halimaw gayong malaking magic power ang kinakailangan nito, at kung gagalaw naman ang isang player ay agad silang makikita ng mga halimaw at ang pagtakbo sa mga ito ay hindi rin magandang ideya. Subalit kung pwedeng ma-improve ng player ang physical ability ng kanilang character ay maaari itong magbigay ng isang malaking bonus sa pagtakbo o di kaya ay mas mainam kung gagamit ng isang armas. Subalit ang mga ganitong gawain ay maliit lang na bagay kung nais talaga ng mga player na maging malakas. Subalit kahit na mga underpower ang kanyang piniling kakayahan na kahit walang gustong makipaglaro sa kanya ay ayos lang ito gayong magagawa niya ang mga nais niyang gawin sa loob ng game. Sa mundo ng video game na ito ay malaya niyang magagawa ang nais niyang gawin. Wala ditong final boss sa bawat quest kaya malaya ang bawat manlalaro na igugol ang kanilang oras na makipaglaban sa mga halimaw o di kaya ay gumawa ng mga item na nais nilang gawin na kahit makipag-chismis ka pa sa kapwa player. Nang unang makaapak sa lupa si Earth ay masaya itong pinagmamasdan ang paligid, at dahil sa kanyang suot ay ang pagtawag naman ng babaeng nagbibenta upang i-offer nito ang kanilang item. Dahil sa tila isang munting palabas kung kaya siya ay natigilan ng bahagya at hindi niya pagpansin sa iilang mga player na dumadaan. At dahil sa isang pana ang kanyang hawak kaya agad siya nitong ininsulto na ayon sa lalaking nakabalute na kung ano-umano ang ginagawa ng isang weird na tao at walang kwenta sa lugar, kasabay ang pagtawanan ng mga kasama nito. Agad rin itong umalis matapos siyang tadyakan ng Skinner na player. Pagkatapos ay agad niyang tinungo ang training hall upang magsanay, at ang una niyang ginawa ay kung paano gamitin ang dala niyang pana. Mahirap man sa umpisa subalit hindi siya nawala ng pag-asa hanggang siya ay naging level 5 matapos gamitin ang pana ng 100 beses. Mabilis niya ring natutunan ang isang wind magic anya na mas madali itong gawin kesa sa archery, at gayon din ang sipa na isa sa kanyang skill. Matapos makuha ang minimum level upang makapag-hunt ay ang pagtungo niya naman sa isang hunting area, subalit marami at may ingay ang mga player sa lugar kaya tinuon niya na lang ang kanyang atensyon sa paghanap ng mga herb. Madali niya lang din itong nakita, subalit matapos itong makuha ay hindi pa rin lumalabas sa kanyang vision kung anong klaseng halaman ang kanyang kinuha. Dahil dito ay mabilis lang din na tumaas ang kanyang medicine level at pag-alam na kung anong klaseng halamang gamot ang kanyang kinukuha, subalit nagkaroon siya ng 2 bulaklak na kulay puti na ayon sa kanyang nakita ang bulaklak na ito ay isang lason na siyang dahilan ng mabilis na pagtigil ng hininga at pag-alis rin ng buhay pag ito ay kinain. Kaya hindi niya rin malaman kung bakit ba may ganoong bagay malapit sa bayan. Pagkatapos ay agad siyang tumungo sa isang potion store upang bumili ng isang medicine crafting na para sa mga baguhang player. Ang una niyang ginawa ay isang healing potion na siyang pinakamadaling gawin sa lahat ng potion. Kinabukasan ay gumawa rin siya ng isang poison potion at muling pagtaas ng kanyang medicine level. Subalit dahil mura lang ang ganitong potion sa NPC kaya inisip niya rin na ito'y hindi papansinin ng mga tao. Pagkatapos ay muli siyang bumalik sa hunting area at pagsilay sa maaliwalas na lugar, hindi na rin siya nahirapan pang maghanap ng target sapagkat biglang lumabas ang isang rabbit thorn. Agad niyang ginamit ang kanyang pana subalit mabilis siyang napansin ng nilalang. Agad ring sumugod ang rabbit thorn subalit mabilis itong tinamaan ng palaso sa paa. Hindi rin ito nagpakita ng kahinaan at muling pagsugod ng nilalang kung kaya isang sipa ang ginawa ni Earth.
Hindi niya na rin ito binigyan pa ng pagkakataon at muli niyang pagsipa na siyang dahilan ng paglaho ng rabbit at paglabas ng drop item nito na isang rabbit thorn pelt at isang rabbit thorn meat. Nagulat naman si Earth nang marinig ang pagsigaw ng lalaking may kulay pulang buhok habang pumapalakpak. Sa paglapit nito ay ang diri nito pagtigil sa pagtawa. Ayon sa lalaki na siya ay natatawa gayong nagawa niya na rin umanong makipaglaban sa isang rabbit thorn subalit hindi umano ganoon kaingay. Hindi rin nagtagal at opisyal na nagpakilala ang lalaki bilang si Sway at ang babae nitong kasama naman ay si Millie. Wika ng mga ito na kung maaari ba silang mag-send ng isang friend request sa kanya. Hindi na rin ito pinigilan pa ni Earth at pagwika naman ni Sway na oras na para maging nangungunang comedic duo sa loob ng video game. Sa pag-alis ng mga ito ay ang pag-accept naman agad ni Earth sa ginawa nitong friend request. Napansin niya rin na tila nahihirapan pa siyang matalo ang isang low-level monster kaya minabuti niyang mag-hunt pa upang tumaas ang kanyang experience rate. Nagawa niya mang magtago sa likod ng bato subalit agad siyang naramdaman ng rabbit thorn kaya mabilis itong tumakbo kaya agad niyang ginamit ang kanyang Veniventus Voler o ang Wind Needle, isang magic attack na siyang dahilan ng mabilis na pagkawasak ng nilalang. Pagkatapos ay agad niya namang naisip ang gawin ang kanyang sneak skill, isang epektibong kakayanan kaya mabilis niya lang natama ang kanyang target matapos nito ay agad na rin siyang nag-log out sa laro. Kinabukasan habang binabagtas ang daan sa gitna ng bayan ay ang pagpansin niya naman na tila hindi maganda ang lasa ng kinakain niyang tinapay na kanyang binili mula sa NPC. Dahil dito kaya agad siyang naghanap ng isang lugar kung saan ay maaari siyang makapagluto ng nais niyang kainin. Hindi na rin naging mahirap sa kanya ang hanapin ang mga seasonings gayong meron na siya nito. Agad niyang prinito ang karne na kasama ang iilang seasonings upang malaman kung ano ang magiging lasa nito. Noong una na dismaya lamang siya gayong level 2 lang ang score nito. At upang manuot ang lasa sa loob ng karne ay ang paghiwa niya naman dito hanggang sa kanyang nakuha ang nais niyang lasa. Subalit agad niya ring sinubukan ang iba niyang ideya pagdating sa pagluto ng isang rabbit thorn meat, subalit ang hindi niya alam ay nagawang maamoy ng mga tao ang kanyang niluluto, dahil sa masarap nitong amoy kung kaya agad itong sinundan ng mga tao. Nang matagumpay niyang magawa ang isang pagkaing nasa 7 grado ay ang pagsigaw naman ng mga tao na nais rin umano nila nito. Kanya ring binigyan ng mataas na presyo ang kanyang luto subalit walang pakialam ang mga tao gayong interesado itong tikman ang kanyang luto, dahil dito kaya naging abala naman si Earth sa buong maghapon hanggang naging level 20 agad ang kanyang level sa pagluluto. Kinabukasan ay sinadya niyang gawin ang kanyang sariling pana gayong bibihira lang ang taong gumagawa nito sapagkat para sa mga tao ang pana ay isang gamit lamang ng mahihinang manlalaro. Ang una niyang ginawa ay isang ordinary bow na may 3rd score lamang at masyadong mahina para makatalo ng isang monster, kaya agad niyang ginawa ang naiisip niyang plano kung saan ay kanyang pinagsama ang 3 kahoy upang mas maging matibay at maganda ang kalidad ng kanyang armas na may kalidad na 12 para sa attack at 5 naman ang naging score nito. Nang matagumpay niya itong nagawa ay ang pagbili niya naman ang kanyang kauna-unahang armor at agad na pagtungo sa hunting ground. Nang makita ang iba't ibang halimaw ay ang pagdesisyon niya naman na unahin ang lobo gayong ito ang pinakamalapit sa kanya. Gamit ang kanyang sneak skill kaya agad niya rin itong napatay. Naging abala din si Earth sa mga oras na iyon at iginugol ang kanyang oras sa paghunt ng iba't ibang halimaw na naruroon sa lugar. Naging matagumpay naman ang araw na iyon at pagkaubos rin ng araw ng kanyang pana, habang masayang pinagmamasdan ang kanyang mga nakuhang item ay ang pagrinig niya naman sa mga taong nagsisigawan. Ayon sa kanyang narinig, tila nauubos na ang mga potion mula sa NPC na siyang dahilan ng kaguluhan. Upang mabigyang liwanag ang lahat ay ang pagtawag naman ni Earth kay Sway upang itanong kung ano ba ang nangyayari. Ayon kay Sway na ang NPC ay wala ng sapat na potion kung kaya ang mga tao ay nabahala sapagkat lubos nila itong kailangan. Dagdag pa ni Sway na siya ay nababahala sa kalagayan ni Earth sapagkat ang potion na kanyang ibininta sa isang vending machine ay dahilan upang magmakaawa ang mga tao para sa potion na maaari niyang gawin. Hindi naman nagkamali si Sway sapagkat agad siyang kinausap ng mga ito at pagbahagi niya na dahil sa dami ng taong nangangailangan nito kaya kanyang ibibenta ang potion sa halaga na 40 glow bawat isa at ang bawat tao ay tanging 5 potion lamang ang maaari niyang ibigay. Hindi rin nagtagal at agad na dumating ang kanyang 2 kaibigan upang tulungan siyang makontrol ang mga tao. Sa patuloy niyang paggawa ng nasabing potion ay ang pagkaubos naman ng kanyang medical herbs kaya agad niya itong ibinahagi sa huling grupo na nangangailangan nito. Agad naman itong naunawaan ng 3 kalalakihan, anila na handa silang bumalik kinabukasan. Bigla rin silang naantala matapos marinig ang pagsigaw ng lalaking nakabalute. Wika nito na nais niyang kunin ang lahat ng potion na meron si Earth, subalit hindi ito pinaunlakan ni Earth sapagkat masyado pang mahaba ang taong nakapila.
Sa muling pagbalik ni Earth upang muling bumalik sa trabaho ay ang paninindak naman ng lalaki, subalit hindi ito pinayagan ni Earth sapagkat lubos din ang galit ng mga taong saksi sa garapal na pag-uugali ng lalaking nakabalute. Wika naman ng lalaki na handa umano siyang magbayad subalit ayon kay Earth na ano naman kaya ang mangyayari kung hindi ito makakabili ng mga sandata at armor na galing sa NPC, anya na tulad ng potion upang magawa ang mga sandata ay kinakailangan niya ng isang panday. Sa madaling sabi ay kinakailangan nilang makisama sa mga taong ito upang magawa ang nais nilang ipagawa. At kung ito ay hindi makikisama sa mga taong tulad nito ay wala na rin silang magagawa kundi ang hindi ito pagbigyan sa nais nitong bilhin. Dahil sa kanyang ibinahagi kaya agad na nag-set up ng isang duel ang lalaking nakabalute. Mariin naman siyang pinigilan ni Sway subalit hindi na pinayagan ni Earth ang lalaking garapal na akala mo kung sino sa lahat ng taong nakakasalamuhan ito. Nang sila ay makapasok sa loob ng duel room makikitang kumpiyansa ang lalaki na magagawa niyang matalo si Earth. Nang makita ang sinyales na pwede na silang maglaban ay ang pag-atake naman ng lalaking nakabalute subalit mabilis niya lang itong naiwasan kaya isang atake ang pinakawalan ni Earth na siyang dahilan ng pagtalsik ng helmet ng kanyang kalaban. Hindi niya na rin pinalagpas ang pagkakataon at agad na pagpana sa weak spot nito. Nang makalabas ay ang gulat at takot naman ang naramdaman ng mga kasamahan ni Ward. Agad nila itong binitbit at mabilis na tumakbo, kaya ganun na lang din ang tuwa ng mga taong nakakita sa kanyang ginawa. At dahil sa wala ng medical herb kaya agad niya ring inanunsyo na muling magpapatuloy ang kanilang shop kinabukasan.